Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, reading po ito for 2026. Sisilip po tayo no, sa mga energies na maaaring pumasok no, sa bawat buwan no, ng 2026. Kaya kukuha tayo ng isang card bawat buwan. Okay? So that is for January, na 2 of Cups. February would be the Tower. Pagdating ng March, we have 8 of Cups. For April, we have 10 of Pentacles. Napakaganda. April, May, meron tayong 8 of Swords. Pagdating ng June, meron tayong 9 of Pentacles. Ang kaganda ha. So, pagdating naman ng July, we have 3 of Pentacles. July, August is Ace of Wands. Pagdating naman ng September, we have 3 of Swords. Pagdating naman ng October, we have the Chariot. Pagdating ng November, we have the 8 of Wands. Pagdating ng December, we have 2 of Swords. Ayan, daming synchronicities dito, no, Sagittarius. Isa-isahin natin yan. Oh, wow! Napakaganda ng theme ninyo for 2026, the Sun. So, this is really a beautiful year para sa iyo, ano? Based sa mga energies ngayon na lumabas. So, the Sun is very uplifting. This is very, optimistic energy. Nagbabadya ito ng magandang pagbabago sa buhay ninyo, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. You know? So, pwede na ang iba sa inyo rito is really going to be very lucky, very successful. You know, this is a very productive year para sa inyo. Masaya, materially, and financially successful. Kung meron man kayong mga problema pagdadaanan, mabilis lang ninyong masusolusyonan ng mga yan. As in, this is really a very positive energy, no, na babalot sa inyo pagdating ng 2026. So, tignan natin, silipin natin, ano, yung bawat buwan, anong pinakamalakas na energy na po pwedeng dumating, no, sa buwan na yan. Sa January, we have 2 of Cups. 2 of Cups is bond, no, between two people. This is a relationship na pwedeng mabuo between you and another person. Po pwedeng bagong love life, pwedeng bagong kaibigan, bagong business partner. So, that is possible, no? Para sa iba, sa inyo rito. Na gano'n ang mangyayari. Meron kayong bagong makakasama, makakapartner sa trabaho, something like that. So, pagdating ng February, we have the Tower energy. Yung Tower is a massive change, no? Tower is a massive change. This is a change in some areas of life ninyo na pagbabago ito na medyo shaky, no? Parang mashi-shake up ng slight yung buhay ninyo. So, it could be a surprise para sa iyo. Mabibigla ka na lang, no, sa mga pagbabagong mangyayari. One day, siguro, 'di ba, pagpasok mo sa trabaho, maaaring merong bagong manager na kayo, mayroon na kayong bagong boss, maaring merong bagong rules or anything, no? Or pa pwedeng mabago yung inyong posisyon sa trabaho, di ba? Maaaring i-promote ka, maaaring i-demote ka, maaaring may lateral movement. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Iba-iba tayo ng sitwasyon. So, depende yan, no? Sa kung saan kayo nagtatrabaho, what kind of energy you are projecting, yung mga ganon. But definitely, yung kung ano man ang pagbabagong magaganap na ito, this is something that you have never planned, no? Kasi gawa ito ng universe. Si universe na ang magdidikta ng mga pangyayaring ito. But, ang maganda rito, yung big blessing dito is, kung ano man ang event na mangyayaring itong pagbabago, rest assured that you will be brought
no, to a situation na talagang magiging ano ka, magiging aligned ka, no? Magiging aligned ka sa kung ano ang purpose mo, magiging aligned ka sa kung ano yung magiging aligned ka sa kung ano yung ano mo, uh, yung destiny mo, no? Kaya magiging masayang-masaya ka dito in the end. So, pagdating ng March, meron tayong Eight of Cups. This is departure energy. Okay? Meron kayong iiwanan. No? Magde-decision ka dito na I'm going to leave. You know, because this is not what I want. This is no longer my place. This is no longer what my soul is telling me, no? Maaaring iba-iba ang klaseng realization na may isip ng karamihan sa inyo dito. But, yeah, meron ditong departure. Merong aalis, merong iiwanan ng trabaho, merong iiwanan ang lugar kung saan kayo nakatira, 'di ba? Baka may relocation, may pagbabago ng trabaho, ng career, yung mga ganon. So, it could be any change, no? Dito. So, sa pagsisimula no, ng 2026, meron agad kayong pagbabagong gagawin. Pagdating ng April, napakaganda, Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is about wealth. No? This is about kayamanan. This is about savings. This is about financial security and stability. This is about you. This is about you tawag dito, saving money for your future, yung ganon. No? So, this is really, really awesome. This is really, really a beautiful energy. Okay? Sagittarius. Kasi baka meron ditong additional na perang papasok. Mayroong additional na perang dadating, no? Yung ganon. Possible din dito, no, na may mga inheritance. Baka kayo ay merong mamanahin, baka marireceive nyo na yung mana ninyo, something like that. So, pagdating naman ng May, meron tayong Eight of Swords. So, pagdating ng May, baka maaapektuhan kayo rito ng mga negative na mga komento ng mga tao. Baka meron dito mga maririnig kayo na mga nagdi-discourage sa'yo or merong mga naninira sa'yo. Kasi, pwedeng that's out of inget, no? Kasi si Eight of Swords, kasi si Ten of Pentacles, 'di ba? Maaaring maluwag ka dito sa pera, 'di ba? Yayamanin ka, may inheritance ka. So maybe may mga taong naiinggit sa iyo at maaring mang-iintriga sa iyo at kaya siguro maaapektuhan ka, no? Ng kung ano ng mga sinasabi nila. Kaya feeling mo kaya ko ba 'to, 'di ba? Talagang mapagtatagumpayan ko ba 'to? Kung ano man yung mga pinaplano ninyo. Kasi baka din meron dito mga plano kayo na mai-share ninyo sa iba, makikwento ninyo sa iba. Kaya siguro meron ditong gustong magsabotahe sa'yo. 'Di ba? Kasi sasabihin nila, naku, very successful ka na nga, ang dami-dami mo na ngang pera, ang dami mo nang ipon, 'di ba? Stable ka na financially. Tapos ito, meron ka pang magagandang plano. Kaya, huwag kayong magpapaapekto, no? Sana huwag kayong magpapaapekto sa mga taong, ano ba yun, yung hindi positibong mga sinasabi sa'yo. Huwag kayong magpapaapekto sa mga chismis, sa mga paninira, sa mga nagdi-discourage sa'yo. Huwag mong papakinggan ang mga yan kasi isipin mo lagi na ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Ikaw yung mas nakakaalam kung ano ang kaya mong gawin, anong meron ka, anong kakayanan mo. Okay? Kaya magtiwala ka lang sa sarili mo. Okay? And huwag mong papakinggan ang kung sino-sino. So, pagdating ng June, we have Nine of Pentacles. Okay? Nine of Pentacles is really, really a beautiful energy. Talagang blessed ka. No? Lalo-lalo na pagdating sa pera, you are blessed. 'Di ba? Ito, secured ka na dyan. No? Secured na financial future mo dyan. Merong continuously papasok na pera sa'yo. Nine of Pentacles, this is another time, no? Sa year mo na papasok talaga yung big time siguro na pera. This could be a big amount of money kasi nga pwede mo nang magawa dito yung mga gusto mo, pwede mo nang mabili, ma-acquire yung mga luxury mo na gusto mo, 'di ba?
kaya maaaring malaking, this is a big amount of money that may come in sa buhay mo dito, Sagittarius. This is siguro return of your investment, maaari din na this is this could be return of your investment, um, this could be the fruit of your labor. Kung ano man ang kakabalahan mo, ano man yun, yung pinagsisikapan mo, this could be it. No? This could be it. As in talagang magiging prosperous ka, abundant ka, yung ganon. So, pagdating ng July, we have the Three of Pentacles. Okay? Three of Pentacles is about collaboration, this is about pagtutulungan, bayanihan, 'di ba? Meron ditong magandang samahan, no? At ang magandang samahan na 'yan, whether that is in business or trabaho, that is going to that is going to bring forth success, no, sa inyo. Kung sino man ang mga katulong mo, kung sino man ang mga kasama mo diyan, sino man yung mga ka-collaborate mo. So, pagdating ng August, no, Ace of Wands, napakaganda, Sagittarius. Ace of Wands is a new beginning energy. This could be a new idea coming in, creative idea, creative solution, pwedeng dumating. Or po pwede rin na meron ditong pagbabago ng karera, ng trabaho, yung gano'n, And this may also involve travel para sa iba sa inyo. Baka meron kayong bagong opportunity to travel a lot, mga gano'n, no? So, pagdating naman ng September, we have the Three of Swords. Three of Swords is about heartache, it's about heartbreak, pero tapos na to, no? This happened already in the past, and the feeling ko rito, Sagittarius, yung kung sino man ang nakapanakit dito ng inyong damdamin, feeling ko dito, parang tinanggal mo na siguro siya sa buhay mo. Yun ang napipick up ko dito ha. But of course, this is not going to resonate with everyone. So just take as it resonates. There is someone who have hurt you in the past na parang sa ngayon, parang tatanggalin mo na siya sa buhay mo. Maaaring maiisip mo ngayon na you'd rather let go of that person, no? You'd rather remove that person out of your life. At maaaring around this time, no? Diyan mo lang siya marirealize. Kasi parang siguro nakapag-move on na ang iba sa inyo rito, no? Nakapag-move on na from that pain. And during that journey of healing, no? Siguro dumistansya ka talaga doon sa taong nakasakit ng inyong damdamin. And now that you are healed, parang na-realize mo na okay naman ako kahit wala siya sa buhay ko. Yung ganon. So, maaaring magkaroon kayo ng realization na ganyan during that time. So, pagdating naman ng October, we have the Chariot. This is moving on energy. So, feeling ko talagang you are going to totally overcome na, no? Kung ano man itong pain na naranasan ninyo in the past, yan ay talagang matatapos na. Puputulin mo na talaga yan. And you are really going to let that go. Okay? So, kaya ito, si Chariot, moving on ka na. Magmo-move on ka na, no? Magsisimula ka na dito ng bagong buhay. So, this is really, really beautiful. Pagdating ng November, we have the Eight of Wands. Travel, no? Sagittarius, maybe you are going to travel somewhere, international travel, possible yan para sa iba sa inyo. This is the time, no, na mabilisan ang mga pangyayari, mabilis yung mga kaganapan sa buhay ninyo, kaya dapat maging healthy kayo dito, ready kayo for anything. You need to be physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready for any opportunity. Kasi this is the time, no, na mabilis ang pagpasok ng mga oportunidad para sa inyo. Okay? At saka, si Eight of Wands, this is about good news, no? There could be a lot of good news coming your way. There could be a lot of beautiful opportunities that will come your way as well. So, pagdating ng December, we have the Two of Swords. Ayan. So, Two of Swords is about indecision. You are in the fork in the road dito sa time na to. So, baka meron kayong importanteng desisyon na kailangan gawin around that time at baka mahihirapan kayong pag-isipan nito, no? Kaya
take your time, no? Take your time. Huwag ninyong madaliin din, no? Kung hindi naman ito rush, hindi naman ito nagmamadali na bagay na to, take your time hanggang sa maramdaman mong ready ka na. Kasi hindi magandang magdesisyon out of pagmamadali, 'di ba? Kasi baka magkamali ka diyan, then ayan, no? It could be trouble, 'di ba? Kaya take your time. Mag-isip ka, pag-isipan mo mabuti, whenever you're ready. At saka makinig ka sa inyong intuition kasi importante din ano na makinig tayo lagi sa ating intuition kasi lalo-lalo na sa mga pagkakataong nalilito tayo, 'di ba? Nakakatulong, no? If we are listening to our intuition, it will be guiding us, no? Sa tamang daan. Okay? So, we have synchronicities dito. Isa-isahin natin before I end this reading. So, we have Two of Cups, excuse me po, and we have Two of Swords. So, number 22 yan, no? Dalawang 2 is 22, so, that is a master number. So, we also have 8 of Cups, and we have 8 of Swords. Excuse me. And we have 8 of Wands. So, meron tayong tatlong 8. So, that becomes angel number. No? Angel number 888 at saka angel number 88. Isa pa, we have 3 of Pentacles and we have 3 of Swords. So, that is a master number, number 33. So, meron na tayong master number 22, master number 33, angel number 88, and angel number 888. So, I suggest po, no? I suggest you please look that up. Okay? I-google po ninyo kung anong mga ibig sabihin ng mga numbers na yan because kasama yan sa reading ninyo. Kasama yan. Ano yan sa inyo, gustong iparating ng spirit sa inyo, no? Yung mga mensahe na nakapaloob sa mga angel numbers na yan and sa master numbers na yan. Kaya basahin nyo po, no? Ang mga meaning, no? ng mga numbers na yan. I-google po ninyo because marami pa kayong mababasa dyan na insights and that will inspire you, you know, and maybe will guide you, diba? Kung ano na ang mga susunod mong gagawin. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.